na himas-masa sa kanya, ibalik sa akin niya. Dapat gano'n eh. Wala eh. Itong kaibigan mo, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Palaman. Baka gusto naman niya maging patas lang. Jesus Maria, hindi patas eh. Hindi ba? It only shows his ignorance or his bias. Either or. Ako ang abogado, papadismiss ko kagad yung Article 1. Why? Kasi nga, di ba, paulit-ulit ko na sinasabi. Sabi ninyo, preliminary. Sabi nyo, hindi final yung finding nyo na may irregularity. Kung hindi pa pala final, why are we all here discussing and prosecuting Article 1 when there is no basis? O ang interpretasyon ng depensa, hindi naman kailangan eh. So madalit sabi, yung issue yun, tatalakayin pa yan. Kaya nga may review. Pupunta ka sa commissioner on audit. Pag nanalo ka doon, nanalo prosecution, tatakbo ka na naman sa taas. Kung sa madalit sabi, bakit tayo nagbibista? Dapat itong Article 1, i-dismiss na yan. Punta muna tayo kay Hannah Jane Sancho live dyan sa Senado. Partner Hannah, ano ang naging mga kaganapan dyan? Kapartner Admay, natapos na ang Day 14 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And to summarize yung mga nangyari ngayong araw na ito, ay humarap na sa witness stand si Co-Intelligence and Confidential Funds Audit Officer, ICFAO State Auditor Sailin May Del Campo, na tinalakay ang naging audit ng Commission on Audit sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Bago nagsimula ang testimonya, nagkaroon muna yung pagkatalo ng prosekusyon at depensa kaugnay ng paghahambing sa libu-libong dokumentong isinumite ng korte o isinumite sa korte. Iginit ng prosekusyon na hindi umano tumugon ng depensa sa naunang direktiba ng impeachment court na ikumpara ang mga dokumento bago ang pagdinig. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ng depensa na hindi nila tinututulan ang paggamit ng mga summary at tabulation sa ilalim ng Rule 130 Section 7 ng Rules on Evidence. Ayon sa depensa, ang tunay na usapin ay hindi sa pagiging tunay ng mga dokumento, kundi ang kakayahan o competence ng testigo na kilalanin at patunayan naman ito. Idiniin din nila ang issue ng authenticity ng mga dokumento sa pagpapasya lamang ng impeachment court sa oras na formal na itong i-offer bilang ebidensya. Pinayagan yung Presiding Officer Francis Escudero na magpatuloy ang testimonya ni Del Campo at inatasan ang kampo ng depensa na magsumiti ng kanilang pre-marked exhibits upang magkaroon ng sariling kopya ang impeachment court para sa paghahambing ng mga dokumento. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Del Campo na siya ang nagsuri sa mga tugon ng OVP at DepEd sa mga audit observation memorandum at notice of suspension kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Ayon sa testigo, hindi umano tumalima sa Joint Circular Number 2015-01 ng ilang dokumentong isinumpi ng OVP, kabilang ang mga listahan ng confidential activities, protective intelligence operations report, at mga certification na isinumite bilang suporta sa pagbabayad ng rewards. Sinabi rin niyang may mga aktibidad na isinagawa bago pa mailabas ang mga cash advance at batay sa kanyang pagsusuri. Hindi ito na ayon sa umiiral na patakaran. Inilahati ni Del Campo na naghanda siya ng notice of disallowance kaugnay ng confidential funds ng OVP. Anya, ang naunang notice of disallowance para sa December 2022 ay nagkakahalaga ng 73.287 milyon. Nakalaunan ay pinagtibay ng Commission proper. Gayunman, nilinaw niyang nakabinbin pa rin ang motion for reconsideration na inihain ng Office of the Vice President, kaya nananatiling bahagi ng umiiral na proseso ng COA ang naturang usapin. Para naman sa confidential funds ng OVP noong una hanggang ikatlong quarter ng 2023, sinabi ni Del Campo na naghahanda rin siya ng notice of disallowance may kawang 375 million. Pati sa kanyang audit findings, ipinaliwanag din niya ang notice of disallowance ay maaari pang iapila sa Commission proper sa loob ng itinakdang panahon. Sa bahagi naman ng DepEd, inilahad Del Campo na nagsumiti ang ehensya ng mga acknowledgement receipts, AFP certifications, disbursement vouchers, at iba pang dokumento bilang tugon sa audit observation memorandum. Ipinaliwanag niya na ang mga AFP certifications na isinumite ng DepEd bilang suporta sa paggabayad ng rewards
ay tumalima sa Joint Circular Number 2015-01 dahilan upang maglabas ang COA-ICFAO ng credit notice na nangangahulugan ang naturang liquidation ay natukoy na maayos at pumasa sa audit. Kaya manilinaw niyang maaari pa rin buksan muli ang isang settled account kung may sapat na batayan. Sa pagkatapos ng testimonya, binanggit din ni Del Campo ang mga pahayag ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ayon sa testigo, batay sa mga testimonya ng dalawa, ang umano'y paglipat ng cash advance sa ibang opisyal ay hindi naayon sa Joint Circular Number 2015-01. Bago naman natapos ang sesyon, naghain si Senator Judge Juan Mixabili ng mungkahing palawigin ang oras ng impeachment trial hanggang alas 10 ng gabi upang magkaroon ng mas mahabang oras sa pagdinig. Iminungkahi naman ni Senator Judge Pia Cayetano na talakayin muna ito sa caucus at sinabi naman ni Presiding Officer Francis Escudero na hindi minamadali ng impeachment court ang pagkapasya sa mungkahing ito at maaari pa itong pag-usapan ng mga senator judges. Samantala, inihag ng House Prosecution na ihaharap sa susunod na pagdinig sina Marivic Pareha ng House of Representatives, Edward Fajarda at Gina Acosta ng mga dating disbursing officer ng Department of Education at ng Office of the Vice President bilang susunod na testigo na haharap sa impeachment court. Samantala, bukas magsisimula pa rin Admar ng 10 o'clock ang impeachment trial, hindi doon sa oras na inirekomenda ni Senator Judge Zubiri na dapat suggestion niya from 3 p.m. to 10 p.m. Pero pag-uusapan muna ng mga Senator Judge. Pero ngayon, araw na ito, Admar, kasama natin ngayon para sa Day 14 to assess yung mga kaganapan nito and live po niya napanood ang isinagawa ng impeachment trial dito sa Senado. Kasama po natin ang dating Chief Presidential Counsel ng Duterte Administration, walang iba kundi si Attorney Salvador Panalo. Attorney, ano pong masasabi niyo? What is your assessment? Ano bang napatunayan ng prosecution sa ginawang direct examination dun sa State Auditor? Nakatulog yata ako eh. Hindi, alam mo ang punto ko, hindi ko maintindihan. Kasi kung ako ang abogado, papadismiss ko kagad yung Article 1. Why? Kasi nga di ba, paulit-ulit ko na sinasabi. Sabi ninyo, preliminary. Sabi nyo, hindi final yung finding nyo na may irregularity. Eh kung hindi pa pala final, why are we all here discussing and prosecuting Article 1 when there is no basis at? Wala kasing final decision pa yung COA. Exactly. So anong idinidemanda mo sa Vice President kung wala naman palang penal na irregularidad? Kasi sang-ayon sa inyo, ang finding nyo, non-compliant. So if it's not compliant, subject to review. Yung decision nyo, kasi nasabi nyo yung preliminary. Para sa depensa, hindi, compliant kami eh. Pero pinagpipilitan, hindi. Kasi ang interpretasyon nila, hindi kasama yon. O ang interpretasyon ng depensa, hindi naman kailangan eh. So madalit sabi, yung issue yon, tatalakayin pa yan. Kaya nga may review. Pupunta ka sa commissioner on audit. Pag nanalo ka doon, nanalo prosecution, tatakbo ka na naman sa taas. O sa madalit sabi, bakit tayo nagbibista? Dapat itong Article 1, i-dismiss na yan. So dapat hintay muna natin yung final Exactly. decision ng COA dito sa lahat ng allegations. Kasi lumalabas, nag-appeal na pala eh. Yes. O, Nakabinbin pa. sinasabi niya pa nga, under evaluation. Yes. O, tapos paulit-ulit, hindi final. Eh, what are we doing here? And she even said naging compliant ang Huh? the witness also stated na compliant yung DepEd but open for na pwedeng i-reopen daw ulit yung ginawa nilang auditing kung may basis daw po. Oh, it only show na talagang hindi penal. You get the point? No? Hindi binabalidate mo lang yung sinasabi ko. And the style of the prosecution Naku, mabuti binagit mo yan. Nabubwisit ako sa the kanya. acknowledgement receipt, stating all the names and the last names. Hindi lang yun. Alam mo, marami siya mga snide remarks. Meron Yeah, siyang the mga snide remarks dagdag na also. mga may Superman pa siya. Meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig tong paporma pa. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko na matagal yan. Kung pakulong mo muna yan, saka na, pag na himas-masa sa kanya, ibalik sa akin yan. Dapat ganun eh. Wala eh. Itong
Itong kaibigan mo, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Palaman. Baka gusto naman niya maging patas lang. Jesus Marios, hindi patas eh. Hindi ba? It only shows his ignorance or his bias. Either or. Kasi you have been emphasizing for this past few days ng impeachment trial court na walang finality. The non-basis of this article, wala eh. Yeah. Kasi you will only sue if you have a final decision of irregularity on a government agency. Kasi, as far as they're concerned, penal na to sa amin. Eh, meron review eh. But my question is, Attorney Sal, with that in mind, nung pinopoint mo, and pipinayagan na magkaroon ng impeachment for that article po, at present ng mga acknowledgement receipt, at pinapakita dun sa public, ano bang gusto nilang ipakita sa public na magkaroon ng trial by publicity with only showing all Yun these nga. receipts na wala pa namang finality? Yun eh. Sinisiraan nila itong si BP Sara na non-compliant, kesyo, kung ano-ano, paninira lang talagang ginagawa eh. Eh, kayo na nga nagsasabi na hindi pa kayo sigurado kung yung finding nyo, i-affirm o hindi. Eh, bakit yung inilalabas yan? But with the buong araw na to na nagsalita at the direct examine ni Attorney Kapunan, yung state auditor, napatunayan ba niya na nagkaroon ng misuse ng confidential funds ang Vice President, ang parehong office ng OVP at ng Department of Education? Wala nga eh. Kasi nga, babalik ulit tayo doon. Hindi nga pinal yung finding mo eh. So ano bang ginagawa pa natin? Kailangan ipinal nyo muna saka kayo magdemanda. So walang basis at all yung mga sinabi Wala. niya na that the possibility na nagkaroon ng misuse for the personal. Yun ang sinasabi nila, may misuse. But sila rin ang nagsasabi, pero hindi pa final itong aming sinasabing misuse. Bakit mo sinisiraan si Vice Presidente? Eh, may technicality din kasi sinabi din sa first earlier report, di ba? Na? Presenting dun summary po, ng report po na present kanina na nagkaroon sila ng disbursement ng ganitong date, hindi pa nare-release yung confidential funds. Saan sila kumuha ng pera ng Ay, yun nga tinatanong ng Kaya dinedisallow doon ng COA. Ibig sabihin, naggastos muna tapos parang reimbursement. Ibig sabihin kayo nga may atraso eh. Dahil nag-a-advance pa itong mga nagtatrabaho para sa inyo. Tapos tuloy, kaya nung mag-liquidate sobra. Is it anomalous? Maanomalya ba yung gano'ng klase? Hindi anomalya yan. It only nga shows na these people are spending their own money. That's why they're asking for reimbursement kasi ang bagal nyo magpalabas ng pera. Tapos, nagpalabas na nga kayo ng pera, sasabihin niyo pa, irregular yung ginagawa namin. Compliant naman kami. You keep on insisting na non-compliant. And yet, you're suing us for something which is not final. Ano ba yan? So, what do you think ang dapat gawin ng defense? I will not tell them what to do, but if I were a lawyer and there is an impeachment trial involving the same facts on Article 1, I will move for a dismissal of the case of that Article 1. Right away. Or, if I were the presiding officer, I will call the attention of my colleagues. Why are we doing this? Walang basis ng article, i-dismiss natin to. Di ba? And stop O di, gusto niyo, i-file niyo after. Di ba? Otherwise, you're wasting our time. I-file it after Kasi commitment. tingnan mo, Hannah, what can you get by asking about 5 witnesses testifying on something that they found irregular, which is not yet final? Kasi as far as they're concerned, it's irregular. But paano kung yung commissioner audit will not agree with you or the court will not agree with you? O di wala. Di nagsayang lang tayo ng oras. And money. Money, lahat siya. Pati waste of time. O kaya nakakatulog tuloy ako sa boredom. But I have to be here because I really have to monitor it. Nice way to monitor. You're monitoring it Oo nga. live. Kahit na foul weather, nandito tayo, di ba?
But what are your expectation? Kasi yung mga succeeding witnesses is coming from the Department of Education, Office of the Vice President, yung mga minimension nila kanina ng mga officers na mismo nag-liquidate. Parang lalabas hostile witness yun. Ah, really? O kasi sila yung sila yung mismong nag-disburse, di ba? Sila di man yung accountable. At saka nayayamot akong pakinggan yung sinasabi ng testigo na accountable officer ay si Vice Presidente. Nakakalimutan nila under the joint circular, there are 2 accountable officers. Pero hindi end yung dalawang sabay. Kasi nakalagay doon ore. Not and or. Kung sino may hawak at sino nag-implement ng pera, siya ang dapat na accountable. Kaya nga ore. Sabi nila, hindi, kasi pumirma si Vice Presidente. Pumirma siya sa programa. Ito ang program. Okay na sa akin to. Sige, implement nyo. O, ikaw ang payee. Ikaw ang hawak ng pera. Patupad mo na yan. O, so, hindi si Vice Presidente ang accountable. Ikaw. Under that joint circular. Kaya, so, kahit na doon mo palabasin, talagang hindi guilty si Inday Sara doon sa demanda nila na may irregularity ng pag-disburse ng pondo. Yan ang maliwanag eh. And last what is your message sa mga nanonood ngayon? What are the Filipinos who are having this kind of thoughts na kami because of the irregularity, because of the acknowledgement receipts, and doon pa lang na magiging basis nila that the Vice President is. Eh nakikita ng tao, sa tingin ko kasi umiikot ako, di ba? Galing lang ako Cebu, 3 araw ako doon. Para-pareho sinasabi nila, ba't ba nag-i-impeachment tayo? Eh wala naman silang ebidensya. Tapos yung prosecution, wala nang ginawa, kundi manira, kahit na hindi dapat sasabihin. Meron siya mga sinasabing mga scam. Ngayon naman, may Superman, may salad. Ano ba yan? Sabi niya, marami nang ayaw manood eh. Siguro pag nag-survey, tingnan natin kung may nanonood pang ganong kasing dami nung nagsimula ito. At according to the latest survey of Octa Research, ang sinabi nila is, sa karamihan ng mga Pilipino ay nagsasabing, hintayin muna nila kung yung magiging kahihinat na ng impeachment trial before they judge or decide na guilty nga si Vice President Sara Duterte. Kasi 25% yung gusto siyang i-absuelto. Tapos 21%, hindi, 21%. Basta mas mababa yung conviction eh. Yung natira, magdi-decide daw sila. Pero kung nanonood sila, palagay ko, by this time, nakadesisyon na sila na wala. Lalong-lalo na kung nakikinig sa atin. Dahil pinapaliwanag na wala akong basis eh. Yung Article 1. O, pati Article 4, wala rin basis yun.